Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sinabi ng Allah, sa araw na ito ay ginawa kong kompleto ang inyong relihiyon. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang relihiyong Islam na kompleto. Ipinarating sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Islam na kompleto. Kaya naman, hindi nararapat sa atin na gumawa pa tayo ng anumang pagsamba na idagdag natin sa Islam dahil ito ay tinatawag na bid'ah. So sa maikling oras na ito, ipapaliwanag natin dito o magbibigay tayo ng konting kalaman sa panganib ng bid'ah na kung saan may mga tao na gumagawa sila ng pagbabago sa relihiyong Islam. So ito yung sinabi natin na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam na kumpleto at ipinarating sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Islam ng kumpleto. Ang bid'ah sa kahulugan nito, sa literal na kahulugan nito ay ang pagbabago. Sa istilah, ang kahulugan niya sa Sharia, kullu amrin muhdathin fi din mimma la asla lahu fi Sharia. Ang kahulugan niya, lahat ng bagay na pagbabago sa Islam na walang batayan sa Sharia o walang batayan sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang bid'ah, mga kapatid, ito ay laging binabasa o laging binabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang khutbah bilang babala sa mga kanyang ummah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi niyang binabanggit ang katagang وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Lagi niyang binabanggit yan sa kanyang khutbah. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Ang pinakamasama sa mga bagay ay ang pagbabago. Ang pagbabago sa Islam. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. At lahat ng pagbabago ay bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, at ang lahat ng bababago sa Islam ay kaligawan. Wa kullu dalalatin finnar, at lahat ng kaligawan ay patungo sa apoy ng impyerno. Mga kapatid, ang bid'ah, ito ay napakadelikado sa atin. Ang bid'ah, ang gumagawa nito ay ang mga Muslim. Minsan, ang mga gumagawa pa nito ay ang mga taong may kaalaman sa Islam. Dahil ang tingin nila ito ay mabuti. Subalit ito naman ay salungat o taliwas sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang bid'ah, ang mga taong gumagawa ng bid'ah, sila ay hindi gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala para makapagtawbah o para makapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Sinabi niya, Inna Allah hajabat tawbah ang kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katiyakan ng Allah ay haharangin niya na magbalik loob ang isang taong gumagawa ng bid'ah o ang mga taong gumagawa ng bid'ah hanggang sa iwan nila ang ginagawa nilang bid'ah. So hinaharang ng Allah subhanahu wa ta'ala na makapagbalik loob ang taong gumagawa ng bid'ah. So kapag ang isang tao hindi nakapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at naabutan siya sa paggawa ng masama o paggawa ng bid'ah, wala siyang patutunguhan kundi ang apoy ng impyerno. Sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang gumawa ng isang gawain na hindi namin pamamaraan, siya ay hindi tatanggapin o hindi namin tatanggapin sa kanya. Kapag gumawa tayo ng isang gawain na hindi naman ito pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi tatanggapin. So ibig sabihin mga kapatid, kahit tayo ay gumagawa ng isang pagsamba na kung saan tingin natin ito ay mabuti, subalit ito ay taliwas naman sa sunna, sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi tatanggapin sa atin at ito ay walang silbi. Ang pagsagawa ng kabutihan ay may dalawang kondisyon na kung saan kapag ito ay naiwan natin itong dalawa, ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ibada o ang ating mga gawaing pagsamba. Una sa kondisyon nito ay ang tinatawag natin na al-ikhlas. Tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ibada o pagsamba natin kapag ito ay ikhlas. Yan ang una. Pangalawa, tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gawain natin kapag ito ay sa pamamagitan o sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang tinatawag natin na mutaba'a. So hindi pwedeng maghiwalay ang dalawang ito. Tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gawain nating pagsamba kapag ito ay ikhlas at kapag ito ay kasama o sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kahit halimbawa gumawa tayo ng isang ibada, kung ito ay halimbawa ito ay ikhlas, ginawa natin na ikhlas, kusang loob, pero hindi naman alinsunod o hindi naman sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ito ay hindi tatanggapin ng Allah. At ganoon din kung tayo naman ay gumawa ng isang pagsamba na ito ay sa pamamaraan ni Propeta Muhammad pero wala namang ikhlas, hindi rin tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga taong gumagawa ng bid'ah o ang pagbabago sa Islam, kung sila ang ating tatanungin, wala silang ibang hangad dito maliban na lamang sa kabutihan. Maliban na lamang sa kabutihan. Katulad na lamang ang nakita ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Si Ibn Mas'ud ay isa sa mga malalaking sahaba sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, isang araw siya ay pumasok sa masjid, ay nakita niya ang mga taong grupo na nasa loob ng masjid. Ang mga taong ito, bawat isa sa kanila ay may hawak na 100 na maliliit na bato. Maliliit na bato. Kaya nung nakita sila ni Ibn Mas'ud, galit na galit si Ibn Mas'ud at sinabi niya sa kanila, "Ma hadha alladhi arakum tasna'un?" Ano itong nakikita ko sa inyo na ginagawa nyo? Sabi ni Ibn Mas'ud. Sabi ng mga tao sa loob ng masjid, "Qalu ya Aba Abdurrahman, hasa na'uddu bihi takbir wat tahlil wat tasbih." Sinabi ng mga tao sa masjid, "Ya Aba Abdurrahman, itong ginagawa namin ay binibilang namin ang aming mga dhikr. Binibilang namin ang aming mga dhikr sa pamamagitan ng maliliit na bato na ito." Yun ang sagot ng mga tao sa masjid. Binabilang nila ang kanilang dhikr. Ang pagsabi nila ng Allahu Akbar, ang pagsabi nila ng Subhanallah, ang pagsabi nila ng Alhamdulillah. So sa pamamagitan ng mga maliliit na bato na yun, ay binibilang nila, nabibilang nila ang ginagawa nilang dhikr. Sabi sa kanila ni Ibn Mas'ud, "Fa'iddu sayi'atikum." Bilangin nyo ang mga masasamang gawa nyo. Yun ang sabi ni Ibn Mas'ud. Bilangin nyo ang mga masasamang gawain nyo. So ibig sabihin, imbis na gumawa sila ng kabutihan na pwede nilang bilangin sa kabilang buhay, ay napunta sa masamang gawain.
So sumagot ang mga tao sa masjid, sabi nila, Wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Sumpaman sa Allah, sabi ng mga tao sa masjid, sumpaman sa Allah, ya Aba Abdurrahman, wala kaming ibang hangarin dito maliban na lamang sa kabutihan. So ang hangad nila dito ay ang kabutihan. Pero sabi sa kanila ni Ibn Mas'ud, wa kam min murid lil khair lan yusibahu. Ilan sa mga gustong gumawa ng kabutihan subalit hindi nila ito natatamasa. So kahit ang layunin natin sa isang pagsamba ay mabuti, kung hindi naman ito sang-ayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ito ay hindi tatanggapin sa atin. Katulad ng sinabi ni Ibn Mas'ud na bilangin niyo ang mga nagawa niyong kasalanan. So ang layunin natin ay ang gumawa ng kabutihan, subalit napunta sa kasamaan. Ang paggawa ng bid'a o ang mga taong gumagawa ng bid'a, pagdating sa araw ng paghuhukom, sila ay itataboy ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa araw ng paghuhukom, sa mga oras na mainit o bababa ang araw, ang lahat ng mga tao ay nangangailangan ng maiinom. Sa araw na yon, ang mga tao ay nangangailangan ng tubig o may inom. Ito ang tinatawag natin na al-hawd. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay iinom sila doon sa tinatawag na al-hawd. Ang hawd, sabi ni Propeta Muhammad, "Waman shariba lam yadma abadan." Sinuman ang makainom sa hawd ay hindi siya hindi siya mauuhaw muli. Sinuman ang makainom sa hawd na yon. Sa panahon na yon, may mga grupo na lalapit doon sa hawd para uminom. At sila ay haharangin ng mga anghel para makalapit doon at para hindi sila makainom sa hawd na yon. At makikita sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At makikita niya ang mga tao na yon at makikilala niya sila. At sasabihin niya ang mga tao na din yon ay makikita nila si Propeta Muhammad at makikilala nila si Propeta Muhammad. Kaya naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung makita niya na hinaharang sila ng mga anghel, sasabihin niya, Ya Rab, Panginoon, Ya Allah, bakit sila hinaharangan ng mga anghel na yun ay kasama sa aking ummah? Sabi ni Propeta Muhammad, Innahum minni, kasama sila sa aking ummah. So sasabihin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sasabihin kay Propeta Muhammad, O Muhammad, hindi mo alam kung ano ang ginawa nilang pagbabago pagkatapos mo. Gumawa ang mga taong yon kung bakit sila hinarang ng mga anghel dahil sila ay gumawa ng pagbabago o gumawa sila ng bid'ah, pagbabago sa relihiyong Islam. Kaya naman sasabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suhkan liman ghayyara ba'di. Lumayo kayo, sabi ni Propeta Muhammad. Lumayo kayo sa akin, sinuman ang gumawa ng pagbabago pagkatapos ko. So itataboy sila ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sila ay mapaggawa ng mga bid'ah. Sa araw ng paghukom, hindi sila makakainom doon sa tinatawag natin na al-hawd. Ang bid'ah, mga kapatid, ito din ay ang pinakagusto ng syaitan na gawin ng isang alipin. Sabi nga ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, al-bid'atu ahabbu ila syaitan min al-ma'siyah. Ang paggawa o ang pagbabago sa relihiyong Islam, ito ang gusto ni syaitan kaysa gumawa ng kasalanan ang isang tao. Mas gusto ni syaitan na gumawa ka ng pagbabago sa Islam kaysa gumawa ka ng kasalanan. Sabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kafaytum. Sabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sumunod kayo kanino sa sunan ni Propeta Muhammad at huwag kayong gagawa ng anumang pagbabago sa Islam. Faqad kafaytum.
sapat na ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa inyo. Sabi yan ni Ibn Mas'ud. Sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa waqad amartukum bih, wa ma taraktu shay'an yub'idukum 'anillah wa yuqarribukum ila an-nar illa waqad nahaytukum anhu." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala akong iniwan na bagay na pwedeng mapalapit kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban na ito ay ipinag-utos ko sa inyo. At wala akong iniwan na bagay na ikalalayo nyo sa Allah subhanahu wa ta'ala at ikalalapit nyo sa apoy ng impyerno maliban na ito ay ipinagbawal ko sa inyo. So walang iniwan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maliban na lamang na ipinag-utos niya sa atin lahat ng kabutihan at lahat naman ng pwedeng ikapahamak natin o pwedeng ikapahamak natin ay pinagbawal sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sinuman ang sumalungat sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos na ipahayag sa kanya ang malinaw na katotohanan, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, at tahakin niya ang ibang landas, ibang landas na landas ng mga mananampalataya, nuwallihi ma tawalla. At siya ay hahayaan namin siya sa landas na kanyang tinahak. Wa nuslihi jahannam, at ipapasok namin siya sa apoy ng impyerno, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, ang pagsasagawa ng bid'ah o pagbabago sa Islam ay walang lugar ito sa Islam, dahil ipinarating sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Islam na kumpleto. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Sa araw na ito ay ginawa kong kumpleto ang inyong relihiyon. So hanggang dito na lamang. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.